Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate SP. President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Kaya siguro, yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan yung rekomendasyon. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Dapat yun i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Ito na nga ng mga bayan. At usapan naman po natin. Ito po, naging press con naman po ni Kuratong Bayan. Kuratong Bayan. Pinky Lacson, mga kabayan. Kanina po, nag-press con po si Pinky Lacson. At sa sobrang daldal po ni Pinky Lacson, mga kabayan, kanya pong naibulalas na ito pong si Soto at Remulla ay nag-uusap na pala, mga kabayan. Nagkausap na po pala na hindi po papayagan na maging witness ang mga diskaya. Kaya naman po pala, mga kabayan, nilagay itong si Soto bilang Senate President. Para, di ba kasi nabanggit yung pangalan ni Romualdez doon sa Senate hearing, mga kabayan. Agad-agad po, pinalitan si Chis Escudero. Bakit? Kasi si Chis Escudero, mga kabayan, pinayagan po si Marcoleta na mag-imbestiga. Nasabi, sige, dalihin mo kung sino madadali dyan. Kay Senator Marcoleta, hindi nyo mapipigilan yan, mga kabayan. Mapipigilan mo lang yan pag inalis mo yan sa pwesto. Tulad ng ginawa sa kanya sa Kamara. Di ba? Ganyan ginawa sa kanya sa Kongreso Tinanggal siya para hindi siya makapagsalita. Okay, mga kabayan, tinanggal po siya. Ang pumalit, si Pinky. Si Pinky po ang pumalit. Ngayon, sa sobrang daldal po ni Pinky, mga kabayan, binuking niya na yung kagustuhan ni Senator Marcoleta na gawing witness yung mga diskaya. Kasi nga, mga kabayan, natatakot po yung mga diskaya nung una. Ayaw po magsalita dahil natatakot nga po sila. Ayaw po nila magbanggit ng mga politiko. Pinangakuan po sila, gagawin kayong witness. Basta banggitin nyo lang yung mga politikong, di ba? Mga kurap dyan, mga nagnanakaw. Nabanggit, nadamay po si Romualdez. Automatic, na-kick out po si Congress si Senator Marcoleta, mga kabayan. Parang, op. Parang sumusobra ka na sa script, Parang usapan lang natin, tokis lang tong flood control para sa soda lang ni Presidente. Bakit parang tinututuro mo na yung investigasyon? Parang ganun po yung nangyari. Pasok natin si Pinky. Ayan. Ibahin mo ngayon yung naratibo, Pinky, Ang kailangan mo tutukan, dapat ang makukulong yung mga kontratista. Yung mga nasa baba. Pati yung mga nandiyan sa DPWH. Dapat, Pinky, wala kang ikukulong na politiko, Pinky, Kasi kawawa naman si kumparing Romualdez, Kasi si Soto, mga kabayan, magkumpare yan, At si Romualdez, ayon po sa mga bali-balita, magkumpare po yan. Si kumparing Romualdez, nadadali yung pangalan, Pinky, ikaw nang bahala dyan. Kasi, kaya nga kita nilagay dyan, kaya ka nga nilagay dyan. Kasi si Rodante Marcoleta, grabe mag-imbestiga, Nagdadamay ng mga politiko, Dapat walang politikong makukulong, Pinky. Opo, sir. Diba? Nagkausap na pala na i-reject yung letter ni Congressman Senator Marcoleta na gawing witness yung mga diskaya. Hindi namin gagawin witness. Kasi, alam nyo na, binanggit yung pangalan ni Romualdez, Sabi ni Remulla, diba? Parang ganun po yung mangyayari. Diba? Kasi, alam mo na, alagad aso ako ni Bongbong, siyempre, pinsan niya si Romualdez, at hindi ako mapayag na maging witness yan. Hindi ako mapayag, dapat yan ang makulong. Hindi dapat hindi dapat makulong si Boss Romualdez, pinsan ng amo ko yan. Parang ganun po yung dumarating sa kaisipan natin, mga kabayan. Parang ganun po yung gustong ipahiwatig ng mga to. Sa kasamaang palad, mga kabayan, sa press con po,
nadulas po si Pinky. Nasabi niya po na napag-usapan na po ni Senate President Soto at ni Remulla na wag gawing witness ang mga diskayo. Kaya yan po, nireject po nila. At ang naratibo po nila ngayon, mga kabayan, ang naratibo po nila, pinapalabas po nila ngayon na tinabagay si Senator Marcoleta ay nakikipagkunaiban sa mga diskaya. At ang lumalabas sa balita ngayon, parang, nabayaran si Marcoleta ng mga diskaya. Ganun po yung naratibo nilang gusto palabasin At isa pa po dyan, mga kabayan, pag-uusapan po natin sa mga susunod na video, yung pagpasok po ni Vico Soto dun sa house hearing, mga kabayan. Talagang full force po para ipagtanggol si Romualdez. Full force po talaga Pag-uusapan natin yan mamaya sa iba nating video Huwag niyo pong kalimutang i-hit like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Ito, mga kabayan, panoorin nyo. Panoorin po natin yung naging presko ni Pinky patungkol nga po dyan. Ng ebidensya nakala. So ano yun, sir? September 17, tama ba? 14, 15, 16, 17. Tama. Thursday. Basta Thursday. Meron ka pa? Next Thursday, next week. Sir, before Daniel, pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan yung recommendation. In the first place, hindi na updated yun Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Dapat yun i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate SP. President, na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila Pagdating sa House, iba naman ang sinasabi. So, how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa House, iba sinasabi. Pag naandito, iba. So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag naandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing definitely, pwede nating endorso sila sa Witness Protection Program. Pero kung parang opportunistic lang yung kanilang pakay para sila'y malibre sa kaso, at saka hindi namin call yun Call yun at saka kung susundan natin yung proseso, unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity. Matetest natin yung kanilang credibility as a possible state witness. Kung depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling kayo mag-fact check, at merong kulang at meron silang inumit doon sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a state witness. No? Kasi ang isang dyan, of course, pwede silang pumasok, possible, pero hindi tayo sigurado. Doon sa not the most guilty. Second, yung materiality ng kanilang testimonya na kayang i-corroborate ng independent evidence. Yun yung mga patakaran So kung meron silang tinatago, papayagan ba natin para lang maligtas yung sarili nila? Ang laki rin ng kanilang dapat pananagutan, di ba? Okay, Daniel, and then Mean, and then Jan, and then Marlon. Hi, sir. Good morning. Sir, marami ng mga characters na lumalabas doon sa flood control scandal. Pero sir, sa tingin nyo ba, sino ba yung somehow na parang maging state witness? Saan nakikita nyo, sir? Sa ngayon wala pa kasi ngayon pa lang ako mag-hearing. Kasi ako, hindi lang yung record, gusto ko makita yung demeanor ng tao. Alam mo, hindi man ako West, pero ganyan yung mga judges Kaya importante yung physical presence. Minsan yan, di ba, pag Zoom lang, hindi mo pa makita kung ano talaga yung kanyang demeanor Mas importante yung kaharap mo, tinatanong mo, more or less mag-gauge mo kung binobola ka o hindi ba? So I cannot at this point in time conclude or even
make a judgment kung uubra ba silang state witness. Sir, isang question na lang. Sir, lumabas na doon sa expose nyo yung MBB. Ipapatawag nyo rin po ba si dating Secretary Bonoan? Tsaka nakikita nyo ba talaga yung involvement niya doon sa flood control scandal? Una, gusto ko i-correct yung si Mark. Saan ba si Mark? Wala rito. Mark Medyo Cayabyab. nagulo yung report niya. Medyo mali yung understanding. Walang direct on record. Hindi ko sinasabing definite ito. Walang involvement yung mga anak ni Secretary Bonoan at Undersecretary Bernardo doon sa Global Crit Builders. Wala. Yun, pag may-ari yun ng mga maglangking. Ngayon, kung merong sila mga proxy doon, yung dalawa, Undersecretary Bernardo and Secretary Bonoan, hindi ko alam yon kasi wala naman sa record. Ang maliwanag na nasa record, yung mga anak ni Maglangke, Bernardo, at saka Bonoan. Yun, sinigurado ko yun kasi ang nakalagay lang doon is Fatima Gay B. de la Cruz. So, nung chinek ko yung B, Bonoan, hindi pa ako nakontento doon. Anak ba talaga ni Secretary Bonoan si Fatima Gay? Baka kaapelyido. So, we research further, yung asawa nung si Secretary Bernardo, sulit. Ang maiden name ni Fatima Gay, sulit. Sobrang coincidence na yon. Not to conclude na anak niya. And wala naman tayo narinig na denial. So, ang ano doon, kaya sabi ko, kayo na yung mag-connect the dots. Kasi kung ganong kalapit si Maglangke, the contractor, na hindi nag-divest while serving as mayor, kay Secretary Bonoan, saka Yusek Bernardo. Remember si Yusek Bernardo, kamakailan lang ito nag-early retirement. Because of, again, allegations or accusations ng irregularities. So kayo na mag-conclude kung bakit napakaraming kontrata ng Global Crit Builders. Sabi niya, siya nagsabi ako'y kilalang kontratista na bilyon-bilyon ang aking kontrata sa buong Pilipinas. Pero sir, so far, wala pa kayong nakikitang direct involvement ni dating Secretary? Wala, yung direct. So far, wala. Yun lang. Sabi ko nga sa inyo, kayo na mag-connect the dots. Pero sir, dun sa interpellation sa inyo ni Senator Marcoleta, ang sabi niya, parang malapit nang sabihin ni Undersecretary Cabral na ang impression niya, yun yung utak ng sindikato sa DPWH na yun daw ginagawa niya, may basbas ni ng dating secretary? Parang yun ang sinabi niya. Sana pinurso niya. Sayang. Di ba nabanggit niya yun? Na... Sana pinurso niya. Siya yung chairman eh. So bakit sa tingin niyo hindi niya na-pursue? Yun ang Kulang hindi ko alam. oras? Siya yung tanungin niyo. Okay. Mayan. Hi, sir. Good morning. Sir, let me go to Bryce Hernandez muna. How credible is he, sir? I mean, from here until house, ang sinasabi lang niya, laging utos sa kanya, nayayaya lang siya ni Alcantara. From my vantage point, hindi siya credible. That's my opinion. Based on what I know about him. Kung siya niyayaya lamang, paano siya nakapag chips to cash to chips na bilyon? Saan galing yun? Niyayaya lang siya, pantaya lang siya ni Alcantara. May sariling taya si Alcantara eh. 1.4 billion nga yung kanyang cash to chips eh. Imagine, for the past 3 years yun, hindi naman ito one time na nagpapalit ng 1.4 billion. Pero from 2023 hanggang 2025, ang record sa mga casinos, the different casinos, imagine 1.428 billion yung pinalit mong cash to chips. Saan ang galing yun? Si Bryce Hernandez naman, billion din yung kanyang chips to cash. Bukod pa yung cash to chips. Saan ang galing yun? So, sir, dapat pa ba siyang ipatawag at paniwala? Papatawag. Definitely. Gusto kong maliwanagan yung sinasabi niya na delivery ng obligasyon. Anong ibig niya sabihin? Gusto ko i-force yun. Kasi nando sa cellphone niya eh. Para maging part ng official record ng Blue Ribbon. Kasi doon, hindi naman namin record yun eh. Record ng TRICOM ba yan o yung accounts ng house. So, we want to formalize it. We want to make it official na yung kanyang testimony sa Blue Ribbon para magamit namin sa aming pagpursue ng legislation and para magamit ko rin do sa sayang naman yung pakipag-ugnayan ko kay Secretary Dizon kasi very close ang coordination namin. Halos araw-araw nag-uusap kami. Yung nagpunta nga siya ng Mindoro, nung nagpaalam siya, sabi niya sa akin, bukas pupunta ko Mindoro. Agad-agad, sabi ko, ipadala ko sa iyo yung kopya ng first privilege speech and the documents that we gathered.
Kaya tukoy niya ng puntahan yung Sitio Dike eh. Sir, gaano ka possible yung money laundering? Dahil doon sa cash to chips, chips to cash. Very possible. Very possible. Kasi makita mo doon sa cash to chips, chip to cash, hindi balansyado. So meron kaming report, yun ang kailangang ma-validate na maglalaro sila, magpapapalit ng cash to chips, tapos magpapatalo ng kaunti, ipapalit yung chips to cash, papalabas na panalo. No? And this will be validated by the flow of incoming and outgoing transactions sa bangko. No? We're not yet there. AMLAC ang magpapatunay nun. Kaya, sabi nila, kaya namin sundan yan, hihimayin namin yan para ma-establish yung pattern. Kailan sila nagpunta ng casino, magkano pumasok sa bangko, at magkano lumabas. Tapos magkano naman yung, masusundan daw nila yon yung flow. Sir, sorry kahit hindi po sila pumirma ng waiver, bank waiver, kaya po yung matrace, yung inflow. Hindi, pag na-establish yung predicate crime, no, at nag-testify yung counsel, well, hindi kailangan ng waiver. Kasi may predicate crime eh. Merong crime eh. And money laundering is a predicate crime. Casinos ngayon, no, based on the amended AMLA, covered person na eh. Ang threshold niyan is 5 million pesos. So, pwede na talagang isama yung transaction sa casino, whether chips transaction or check or bank transaction, do sa pag-imbisiga ng AMLC. Sir, isa na lang. On the Discayas, sir, may iti-tell all pa ba sila sa dami po nung pangalan na nailabas nila? Tingin niyo, sir, may mga wini-withhold pa silang information? Well, may nagsasabi sa observation nila, bakit, di ba, narinig nyo na rin ito, no? Although, probably biased din yung kanyang statement, na bakit lahat lang ng pumirma ng impeachment ang parang nabanggit, ano? At saka parang, bakit wala yung before 2022 na may mga ganon. Hindi ko naman, kasi hindi ako nakapanood ng hearing nung nag-testify sila, dahil busy ako sa pangangalap ng numero. From weekend to, kaya wala ako nung Monday, busy kami. Kaya hindi ko na monitor yung pagdinig. Oh. Pero tingin niyo, sir, marami pa siyang sasabihin sa dami ng names na yun? Dapat marami siyang sabihin. Otherwise, wala siyang pag-asa na kung gusto nilang, ang tumbok nila is pumasok as state witnesses, wala silang pagkapag-asa kung ganyan lang yung kanila sasabihin. Okay, before dyan, sorry, yung Beng Ramos, ipapatawag nyo at talaga bang taga-broom yun? Well, ganito, no? In fairness, kasi she's undergoing medical treatment. Sa ngayon, pinalipat namin siya sa motor pool. Kasi tinatanong ko, meron ba tayong holding group na parang holding unit sa Senado? Yun daw ang pinaka-holding group unit. So, I just don't want to delve anymore sa yung tungkol kay Beng Ramos kasi medyo hindi maganda yung kanyang kalagayan. And ano siya, casual siya. No? And ang pwedeng mangyari sa kanya, pagdating ng December, baka hindi na siya ma-renew. Okay, Jan, Marlon, Nympha, and then Amor, and then Ian. Sorry, Ian. Mike. Sir, yung recommendation do sa mga Diskaya to be state witnesses, ano po ba, nakikita nyo bang parang napakaaga naman, nagmadali, considering na isang beses lang po humarap si Curly dito sa Senate and sa masyado po bang naging maaga? Iwasan ko na lang mag-judge ko ano yung nasa isip o ano yung motivation ni Senator Marcoleta. No? Meron siyang reason, whatever the reason is, meron siyang dahilan kung bakit nirecommend niya kagad na maging state witness. No? Ayoko siyang husgahan doon. Ako, yung sarili kong pananaw, yung sarili kong sa tulong na rin ng mga members, no? Yung bagong composition ng Blue Ribbon na committee, pagtutulong-tulungan namin i-assess kung ubra ba talaga silang i-recommenda na pumasok sa Witness Protection Program. Okay, Marlon. Sir, initially, sir, sa mga narinig nyo, nakita nyo dun sa mga hearings, both Senate and sa House, may mga adormawanay na ba, sir, tingin nyo? Manliligaw lang.
din doon sa investigation. Sinira mo naman yung araw ko. Maganda usapan natin. Ewan ko, hindi ko alam. Wala pa kasing pagdinig eh. Tama, sir, and then yung pagkakasangkot po ng dalawang kasamahan ninyo dun sa issue ng flood control scandal, how will that affect the credibility of the Blue Ribbon hearings going forward? Credibility? I don't think so. Wala pa naman tayo dun eh. Kasi bagong labas lang yun. Newly discovered, ano yun, di ba? Sa testimonya. At wala pa rin sa Blue Ribbon yun. Sa house yun eh. Kung may re-record din dito, yung ganong aligasyon, ipupurso namin yun. Nasabi ko na nga kanina, ang attitude ko lagi, wag tayo magtakip kasi mawawala ng credibility yung ating ginagawa investigation. Pero how do you handle that kung may kasamahan po kayo, ba? Nandun sila, nagtatanong sila, nandun yung nag-aakusa sa kanila? Blindfold approach. If you know what I mean. Okay, before NIMFA, sir, marami nagsasabi, di ba, nagkaroon na tayo ng pork barrel scam, tapos andito na naman, may panibago na naman tayong ganitong controversy at mas malaki pa po yung amount involved. May mali po ba? Well, Bakit nothing nauulit? can mollify, nothing can appease our people, especially this time. Kasi parang cycle, vicious cycle eh. After so many years, eto na naman. At sabi nga ni Secretary Dizon, this is even worse than the Dinopolis issue. Galit na yung ating mga kababayan. At na-inspire pa sila noong nangyayari sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yun. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the, in the sincerity, in the political will ng presidente, unless proven otherwise. Kasi sa nakikita ko, sa naririnig ko, especially from Secretary Dizon and other government officials who are in the know, yung mga malalapit sa Pangulo, maski kay Senate President Tito Soto, na gusto talaga niya raw walang katapusan. Yun ang binitiwan niyang term. Galit na rin, maski sinong tamaan. Yan din ang kanyang attitude. And I'm happy na sana hindi magbago yung ganong, masustain yung ganong determinasyon, yung ganong sinseridad. Otherwise, wala nang maniniwala sa pamahalaan. Yun ang nakakatakot. Okay, NIMFA, and then Amor, and then Ian, and then back to RG. Sir, si Yusek Cabral, will you pursue Papatawag. yung naging... Iko-confront ko siya doon sa kanyang Viber message. Kasi maliwanag, even kay Secretary Dizon, kasi ang una kong pinagpadalhan nung screenshot na yon, Secretary Dizon bago ko ilabas sa... Kasi pinagpaalam ko pa kay Senate President yun Pwede bang, with your permission, pwede ko bang gawing slide ito? Sabi niya, totoo.